Praise the Lord. Hallelujah. Daligo ng Ginoo. Magampanindu kita kapadali maigsoon alang sa pagampo. Praise the Lord. Hallelujah. Dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we give all the glory, honor, and worship unto thy wonderful name. You are great in our lives. Thank you so much for everything that you have done. Thank you so much for the great blessing you bestow upon us. Lord, we thank you so much for the great privilege to worship you in spirit and in truth according to thy will, O God. And to the leading prayer of our beloved pastor and the beloved children, we ask you, Lord, to please forgive our sins, our shortcomings, and cleanse us from all unrighteousness. Help me, Father, to bring forth thy message. Anoint thy word, O God, and remove all hindrance and bind the power of darkness, unbelief and doubts, hindrance, confusion. We command you to cast out. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo makabalik sa ating mga upuan. At praise the Lord, the highest praise, glory, honor, and thanksgiving belongs to our loving Savior, our dearest Jesus Christ. Amen. He is the author and the finisher of our faith. He is the King of kings and the Lord of lords. There is no one like Him. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give double honor to our dearly beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed teachings and preachings of our dearly beloved Honorable Pastor Willie Strad Almeida, and our beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeida, and greetings to our beloved Almeida family, beloved preachers, workers, brethren, and visitors. Maayong hapon kanatong tanan. Palapakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. Daligo ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. At purin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo pidadako na po sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Amen. At ito napakalaga. So bigyan natin ng pagkakataon. Kung maaari, dito na tayong lahat makinig ng salita ng Diyos. Amen. 30 minutes lang ito, mga minamahal. Everybody, amen. So kung maaari, umupo tayo, mawak tayo ng Bible, huwag tayong lalabas-labas, mga minamahal. It's time for us to hear the Word of God. Everybody, amen. So mga minamahal, buksan natin banal na kasulatan from the book of Ephesians chapter 6, beginning verse 10 up to 18. From the book of Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, for your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Isa pong malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos, mga minamahal. Ang ating pong topic sa oras na ito, mga minamahal, itong tinatawag na standing strong. Standing strong in the armor of God. Standing strong in the armor of God. Sa Tagalog pa, mga minamahal, tumayo tayong matibay sa buong kagayakan ng Diyos. Everybody, amen. So paliwanag po, mga minamahal, pinagutos ng banal na kasulatan sa atin, mga minamahal, na tayo tumayo na standing strong in the armor of God. So sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord, na maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na as a Christians, we are engaged in spiritual warfare. Everybody say amen. Spiritual warfare against with evil. So this warfare, mga minamahal, it's tinatawag, mga minamahal, na describe as a warfare of faith. Amen. Warfare of faith.
So mga minamahal, that continue until we enter into the life to come. Everybody say amen. And another thing, mga minamahal, sabi po ng Biblia, Satan is a masterful strategist who seek our downfall by his various schemes or the wiles of the devil. So bilang Kristiyano, tayo po'y nasa tinatawag na pagkikipagbugno sa Bisaya pa. Everybody say amen. Pagigdumog. So mga minamahal, we are in the spiritual warfare. Tayo po mga minamahal ay wala sa playground. Everybody say amen. We are in the battleground. Everybody say amen. So our enemy is Satan. He's a masterful strategist who seek our downfall. Amen. By his various schemes or the wiles of the devil. What are the wiles of the devil? The wiles of the devil, mga minamahal, is perpetuation, division in the church. Everybody say amen. Amen. Unbelief to the promises of God. Sabihin ko lang po ito mga minamahal para maintindihan natin. So the wiles of the devil are this. First, perpetuation, division in the church, unbelief to the promises of God, fear, accusation, temptation to sin. Everybody say amen. Compromise of conscience, unwillingness to forgive, getting our eyes off of Jesus, indulging our sinful nature, spiritual apathy, and so forth. Everybody say amen. So maraming gawa ang kaaway para ang Kristiyano po ay mawala sa paglilingkod sa Diyos. Remember the word of God, Satan is like a roaring lion seeking someone who may devour. Everybody say amen. Ang ating kaaway, kagaya ni Satanas na humahanap ng masisila. Kagaya ng leon na humahanap ng masisila. So mga minamahal, napakadelikado pala kapag tayo po'y mananampalataya sa mahal na Panginoon. Hindi po ito basta-basta na pagkikipagbugno. Everybody say amen. Because Satan, he wants to destroy you. Satan, he wants to kill you. He wants to steal you. Everybody say amen. This is the work of Satan. What the Bible says, Satan, mga minamahal, is came to kill, to steal, and to destroy. Everybody say amen. So itong gawa ni Satanas, mga minamahal. Unbelief on the promises of God. This is the wiles of the devil. Magkaroon ka ng alinlangan sa mga pangako ng Diyos. Disobedient. Magkaroon ka ng hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Unwilling to forgive. Ayaw mong magpatawad sa iyong kapwa. This is the work of Satan. Everybody say amen. Another thing, mga minamahal, fear. Indulging in our sinful nature. Gusto ni Satanas na bumalik tayo sa dating buhay natin sa kasalanan. Bumalik yung bisyo. Bumalik yung kahilayan sa buhay mo. Everybody say amen. Mga minamahal, sabi po ng Biblia, getting our eyes off Jesus. Dahil gusto ni Satanas yung focus mo mawala sa Diyos. Gusto ni Satanas yung focus mo mapokus sa mga material na bagay dito sa liputan, sa daigdig na ito. But remember the word of God, our being a Christians, according to the scripture, set your affection on things on above, not on things on this earth. Everybody say amen. For the things on this earth are all temporal. Temporaryo lang lahat na ito. Ang buhay natin, temporaryo lang lahat. But the things on above are eternal. Everybody say, praise the Lord. So we can take confidence, mga minamahal, in the fact that our victory, mga minamahal, has been secured by Christ on the death of the cross. Magkaroon tayo ng tagumpay. Hindi tayo talunan. Ang Kristiyano, hindi talunan. Remember the word of God, there is no temptation that has taken away from you, that's taken you. Everybody say amen. Walang temptasyon na mananagumpay sa mga Kristiyano. According to King David, how far is the west to the east? Ganon inilayo ng Diyos ang kasalanan sa atin. Everybody say amen. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kaya dapat maintindihan natin to para maintindihan natin. So mga minamahal, sabi po, at this present time, we are involved in spiritual warfare that we wage, mga minamahal, by the power of the Holy Spirit against the sinful desires within ourselves. Kaya pag Kristiyano ka, hindi basta-basta. So kailangan maintindihan natin, what are the armor of God? Ano ba yung tinatawag na hinagiban? O yung tinatawag na managsulog ka mo sa tibok hinagiban sa Diyos? Everybody say, praise the Lord.
Amen. Thank you. Everybody shout, praise the Lord. So sabi po ng Biblia, mga minamahal, be strong in the Lord in the power of His might. Sa katapusan, mga igsoon, magmalikon ka mo diha sa Ginoo o sa gahom sa iyang kusog. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. The source of our strength, mga minamahal, the strength comes from the Lord, not in ourselves. Everybody say amen. Ang kalakasan natin ay galing sa Diyos. Ang atong kusog gikan sa Ginoo. Siya ang atong kusog. Everybody say praise the Lord. The source of strength comes from the Lord. Everybody say amen. Kaya kung tayo nandito sa bahay-sambahan, pinapalakas natin ang ating sarili. Everybody say amen. Magmalikon ka mo diha sa Ginoo, pinagi sa iyang kusog. Samtang mabati nato ang balang presensya sa Dios, magmalikon kita. Everybody say praise the Lord. Ang atong kaligunan nagagikan sa Ginoo, pinaagi sa kusog, sa gahom, sa atong buotang Dios. Palapakan nato makusog ang atong Ginoo. Ang kalakasan ng Kristiyano ay galing sa Diyos, not our own selves. Hindi galing sa atin, hindi sa ating abilidad. Amen. Kaya sabi po ng Biblia, the source of strength is come from the Lord. This strength come from the armor of God. So, kailangan maintindihan natin what the armors of God. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, to stand against the wiles of the devil, para tayo tumayong matatag sa mga lalang ng dyablo. Aron kita magmalig-on diya sa mga litag sa yayawa, everybody say amen. And against, to wrestle against spiritual host of wickedness. Kaya atong kaaway, dili na ito pwedeng ignored, everybody say amen. Hindi mo pwedeng ignore si Satanas. Although we are saved by the grace of God, we are empowered by the Holy Spirit, but Satan is always trapped in our lives. Ever say amen. Mananatili siyang threat sa atin, si Satanas. Kaya mga minamahal, hindi basta-basta ang Kristiyano. Kailangan talagang magkaroon tayo ng knowledge about the Scriptures. Magkaroon tayo ng wisdom from high. Magkaroon tayo ng mga minamahal ng guidance from the above. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Bible, praise the Lord, kindly. Ang sabi po ng Biblia, the whole armor of God involves, una, the truth. John 8:32, kindly. From the book of John, chapter 8, verse 32. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Truth, kamatuoran, which serves like a belt. Yung mga ancient soldier, everybody say, praise the Lord. Yung mga ancient soldiers nating makikita, kagaya sa panahon nila King David, sila sa panahon nila Samson, sa panahon ng mga Israelita, yung mga ancient soldiers, kompleto yun. Meron silang helmet, meron silang tinatawag na ito tinatawag mga minamahal na ito pong breastplate. Ever say amen. Breastplate ba? Katong sa atin pa para siyang sa ating mga sundalo, para siyang bulletproof. Ever say amen. Meron silang taming. Ever say amen. Shield. Meron silang sword. Meron silang mga minamahal na sandalyas, sapatos. Meron silang belt. So mga minamahal, kumpleto sila. Bago sila pumasok, bago sila makipaglaban, kumpleto sila. Kagaya ng ating mga sundalo ngayon, mga minamahal, meron silang helmet, meron silang mga minamahal nga bulletproof, meron silang mga minamahal shoes o boots, meron silang mga minamahal na yung mga ancient soldier, meron silang shield, meron silang sword. So mga minamahal, ito po ang ibig sabihin. Una, ang katotohanan. What is the truth? Why the truth is very important? Because according to the Scripture, you shall know the truth and the truth shall make you free.
shall make you free from the bondage of sin, shall make you free from sin. Everybody say, praise the Lord. Tayo po'y mapapalaya sa kamalian. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Noong araw tayo nasa reliyon, hindi natin alam ang salita ng Diyos. We are blind to the truth. Everybody say amen. Tayo po'y bulag sa katotohanan noong ura. Hindi natin alam kung paano sumamba sa Diyos. Ipinanganak tayo, mga minamahal, merong reliyon. Nabinyagan tayo sa reliyon. Lumaki tayo sa reliyon. It's enough for us, mga minamahal. Akala natin yung tama na yun, na meron tayong reliyon, mga minamahal. Subalit kung ating suriin ang salita ng Diyos, napakalaga ang katotohanan. Everybody say amen. Hindi pala, mga minamahal, ang reliyon ang kailangan kung hindi ang ating relasyon sa ating dakilang Diyos. Ang kailangan pala natin yung katotohanan. Tayo pinalaya sa katotohanan sa salita ng Diyos. There's nothing about the truth, mga minamahal. Walang ibang katotohanan kung hindi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say amen. He is the truth, He is the way, He is the life. Everybody say amen. And the instrumentality of God is His Word. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Makilala natin ang katotohanan magpalaya sa atin. So napakalaga, ipinangaral sa atin ang katotohanan. Walang kompromiso. Pag sinabing katotohanan, lahat itinuturo sa atin para tanggapin natin ang kapangyarihan nagmumula sa Diyos. Righteousness, Philippians chapter 3 verse 9, kindly. Philippians chapter 3, verse 9. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Amen. Amen. Ano pong sabi, mga minamahal? Praise the Lord, hallelujah. Na sa Tagalog, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise the Lord, na at ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan. Kung hindi ang katwiran sa magitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran nga buhat sa Diyos sa magitan ng pananampalataya. Ang katwiran natin hindi galing sa atin, ang katwiran ay nanggaling sa Diyos. Tayo naging matuwid dahil sa ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoong Yesus. Everybody say amen. Sabi ng Biblia, ang ating katwiran, kagaya lamang ng maruming basahan sa harap ng Diyos. Everybody say amen. Subalit tayo makakilala sa mahal na Panginoon, tayo binis ng buong katwiran, tayo po'y nabihis sa katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, nung araw, hindi natin alam ang lahat ng bagay na ito. Subalit, ngayon alam na natin, mga minamahal, ang katwiran, ang kalooban ng ating mahal na Panginoon sa mamagitan ng ating pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Another thing, sinasabi ng Biblia, the gospel of peace. Una, the truth, righteousness, the gospel of peace. Romans chapter 10, verse 17. From the book of Romans chapter 1, verses 16 and 17. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Amen. Oh, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sapagat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagat siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Oh, hallelujah, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ng Diyos, hindi natin dapat ikahiya ang salita ng Diyos, sapagat ito ang kapangyarihan ng Diyos para tayo maligtas. Maligtas sa apoy ng impyerno, maligtas sa kuko ni Satanas, ever amen, sa kamay ng dyablo. Ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ang pulong sa Ginoo, ever amen, na igiwali, mga isang kumahukini ang gahom. Gahom, mga kaigsunan ko, alang sa atong kaluwasan. Ang Ebanghelyo, so gospel, napakalaga pala nitong Ebanghelyo, ever amen. Napakalaga, mga minamahal, ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo,
na ipinangaral ng ating beloved parents in the Lord. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Saan tayo naligtas? Naligtas tayo sa pagkaalipin sa kasalanan dahil sa Ebanghelyo. Amen. So hindi natin dapat ikaya, i-share natin ang Ebanghelyo. Sabi ng Biblia, mga minamahal, napakaganda ng mga paa ng mga taong nagdadala ng salita ng Diyos. Amen. Sa Ebanghelyo ng kapayapaan. Kaya mga minamahal, kapag tayo po'y nagdadala ng salita ng Diyos, hindi natin dapat ikaya. Amen. Hindi natin dapat ikaya na meron tayong Biblia sa ating kamay. Hindi tayo dapat mahiya, mga minamahal, na tayo naglalakad na kasama natin ang salita ng Diyos dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Sa inyong pagsangyaw, daghang kayo ang kalag na luwas. Mga taong nasa lusak ng kasalanan, binagpala sila ng Diyos. Amen. Kaya kailangan, mga minamahal, huwag nating ikahiya. Ang sabi po ng Biblia, ikaapat ang pananampalataya. Sabi po ng Biblia, which is like a shield. Ang pananampalataya natin parang itong taming. Amen. Pag merong mga gawa ang kaaway, meron kang taming. Dahil sa iyong pananampalataya, tumayo ka sa iyong pananampalataya. Kapag merong binubuga si Satanas, kapag gusto ni Satanas na tirahin ka ni Satanas, ang iyong shield, ang iyong pananampalataya. Ever say, praise the Lord. Bakit malagang pananampalataya? Mga minamahal, sa Biblia, kung meron kayong banal na kasulatan, basahin nyo ang Hebrew chapter 11. The whole chapter, beginning verse 1 up to 38. Mga minamahal, the whole chapter of Hebrew. Dito mo makikita ang pananampalataya. What is faith? That is acceptable before God. What is kind of faith that will triumph in the worst of situation? Amen. Anong klaseng pananampalataya kailangan meron ang Kristiyano? Anong pananampalataya meron sa mga Kristiyano, mga heroes of faith? Ang pananampalataya naniniwala sa spiritual na bagay. They believe in spiritual realities. They seek God. Amen. Hinahanap nilang Diyos. Kagaya natin ngayon, nandito tayo. Wala tayo sa pasyalan, nandito tayo. Hinahanap natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Faith that seek God, believe in His promises, naniniwala tayo sa mga pangako ng Diyos, believe on His goodness, tayo'y nagdiniwala sa mga kabutihan ng Diyos sa buhay natin, faith, obey the commandments of God, pananampalatayang sumusunod sa kalooban ng Diyos, faith that perseveres in testing, pananampalatayang tayo po'y nagpapatuloy sa kabila ng mga pagsubok, ever amen, nanatili kang matatag sa iyong pananampalataya. Amen. Faith, mga minamahal, that endures or suffers for God. Tayo po'y nagtitiis dahil kay Kristo, dahil sa ating pananampalataya. Ang iyong pananampalataya ay napakalaga. Amen. Ang pananampalataya mo'y ginto yan. Higit pa sa ginto ang iyong pananampalataya sa Diyos. Meron kang pananampalataya, mas mahigit pa, meron kang sa higit na kayamanan sa daigdig na ito dahil meron kang pananampalataya sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, without faith, you cannot please God. Amen. Dahil mga minamahal, hindi lahat ng tao merong pananampalataya. Ulitin ko po, mga minamahal, napakapalad natin. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na tayo makakilala sa mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makalapit tayo sa Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon na maging tawagin tayong anak ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon na ang iyong pangalan ay nakasulat sa langit, sa kaharian ng Diyos. Hindi lahat ng tao nakasulat ang kanilang pangalan sa langit. Everybody say, praise the Lord. Hindi lahat ng tao ang kanilang pangalan nakarehistro sa langit. Ang mga taong mga pangalan nakarehistro sa langit, yung mga tumanggap, naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minakala, napakalaga ng kaligtasan na meron tayo ngayon, mga minamahal. Ingatan mo ang iyong pananampalataya. Everybody say, amen.
Kasi mga kapatid, mga minamahal, si Satanas gusto niyang wasakin ang iyong pananampalataya. Pero huwag kayong huwag kayong magpatalo sa kaaway, ever see, amen. So faith, napakalaga ng pananampalataya. Salvation, ang kaligtasan, mga minamahal, ito yung tinatawag na helmet. Ang salvation natin, ito ay helmet. Mga minamahal, ang iyong kaligtasan ay napakalaga. Huwag mong ipagpalit ang iyong kaligtasan. Huwag mong ipagpalit ang iyong kaligtasan. Meron ka ng kaligtasan ngayon. Meron ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Meron na tayong kaligtasan, sigurado ang kaligtasan natin sa piling ng mahal na Panginoon. Huwag mong pabayaan ang iyong kaligtasan. Anong ipinapangaral ng ating beloved parents in the Lord? The greatest matter of importance and it's urgent is our salvation. Ever see, amen? Ang pinakamalagang bagay, meron tayong kaligtasan natin. Hindi basta-basta magkaroon ng kaligtasan, mga minamahal. Pinagpala tayo ng mabait na Diyos. Ever say, praise the Lord. Biniyaan tayo ng kaligtasan ito. Baka sabihin nila, pare-pares lang yan ba? Ligtas tayong lahat? No. There is a way that seemeth righteous in a person, but the end thereof are destruction. May tila matuwid na daan para sa isang tao, subalit ang antungan nun ay kapahamakan. Para sabi na pare-parehas lang yan. Ang lahat ng reliyon pare-parehas lang. Kagaya ng daan papuntang Kulod. Galing ka kung saan ka lugar, papunta ka ng Kulod. Galing sa Tabunok, galing doon sa North, galing kung saan-saan. Papunta lahat ng Tabunok. Hindi po ganoon kaliteral. Ever say, praise the Lord. There is only one way. Ever say, amen. Meron lamang isang daan na itinuturo ang banal na kasulatan. Hindi kagaya ng iniisip ng tao na pare-parehas lang yan. Langit lahat ang patutunguhan. Hindi po, mga minamahal, maliwanag na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, that everyone said unto me, Lord, 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 shall enter into the kingdom of God. Hindi lahat ng tao ay nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng Diyos. Sino ang papasok sa karya ng Diyos? Yung mga taong gumagawa sa kalooban ng Diyos. Ever shout, praise the Lord. So ipagtrabaho mo ang kaligtasan, your salvation. Amen. Meron ka na kaligtasan. Ipagtrabaho mo. Ipagtrabaho mo ang kaligtasan. Lahat naman tayo, mga minamahal, harap sa Diyos pagdating ng araw. Amen. Lahat ng tao magbibigay sulit sa Diyos, sa kanyang sarili pagdating ng araw. Na every one of us must give account, mga minamahal, to the Lord for yourself. Ang bawat isa sa atin magbibigay sulit sa Diyos sa ating sarili. Kaya napakalaga ng kaligtasan meron tayo ngayon. Yung ating paglilingkod na ito, sakripisyo, pagdalo sa gawain, ito pong ating ginagawa, pagtatrabaho sa ating kaligtasan. Ever say, praise the Lord. Sa po ng Biblia, mga minamasunod, ang sa po ng Biblia, ito pong sinasabi mo, minamahal, the Word of God. Ang salita ng Diyos, itong ating sword. Kumbaga ito yung ating espada. Hindi ka pwedeng pumunta sa gyera nang walang espada. Kailangan meron kang Word of God. Amen. Minsan sa Kristiyano nakakalimutan natin magbasa ng kahit isang bersikulo lamang sa isang araw. Ever say amen? Amen? Minsan isang bersikulo lamang, hindi natin nagkapagkakataon na basahin. Mas mahaba pa yung oras natin, mga minamahal, sa kung ano-anong tinitingnan natin sa ating mga cellphone. Ever say amen? Pero minsan kahit isang bersikulo, hindi natin nababasa sa isang araw. Napakalaga ng Word of God. Napakalaga na isa-isang araw, kahit isang bersikulo lamang, meron kang nabasa, meron kang pinag-aralan sa salita ng Diyos. Ever say amen? Anong mensahe ng Diyos para sa iyo? Anong gustong ipagawa ng Diyos para sa iyo? Anong pag-aaliw ng Diyos sa kanyang salita para sa iyo? Anong mga pag-aasang meron ka dahil sa salita ng Diyos? Ever say, praise the Lord. Anong kalakasan na binibigay sa iyo ng salita ng Diyos? Anong katatagan, anong kapayapaan magkakaroon tayo sa salita ng Diyos? So mga minamahal, every day, bawat araw, sikapin natin kahit isang bersikulo lang
meron tayong nababasa sa salita ng Diyos, isang malakas sa balakbak para sa ating mahal na Panginoon. Huwag natin pabayaan lumipas ang isang araw. Kumain ka ng 3 beses sa isang araw, pamahaw pa niyo ito pa ni hapon, napay merienda. Gibusog nimo ang imong lawas, manang kasanang kanam kakadako. Amen. Abarse, praise the Lord. Pero wa kay pulong sa Dios bisag usa ka bersikulo ang imong gibasa. Tama ba ko, Mike Son? Ang bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Amen. Kisay namahaw na niyo to na ni hapon, kitang tanan usahay mamahaw man niyo to man ni hapon. Amen. Kisay nagbasaw sa ka bersikulo sa kadlaw, ambot, kisa ka. Ever say, praise the Lord. Sakto ba ko, Mike Son? Tinuod kini, amen? Mga minamahal, minsan isang oras tayo nag-FaceTime. Amen. Kung saan napunta yung ating cellphone, napupunta kung saan napunta, pero yung ating Word of God nakalimutan natin. Mga minamahal, sabi po ng Biblia, sabi ni Haring David, I love thy word, to read thy word. I love the word of God. Sabi po niya, more than yung tinatawag na physical meat, ever see, amen. In my daily life, sabi ni Haring David, mas inibig kong salita ng Diyos kaysa sa pagkain ko sa araw-araw, sabi ni Haring David. So mga minamahal, magkaroon tayo ng time ngayon, magbasa ng Word of God. Kung pinakain mo pamahaw ang imong physical nga lawas, pakanaasab ang pulong sa Diyos ang imong physical, ang imong spiritual, bisag usa ka bersikulo. Ever see, amen. Namoy cellphone, kadali ra magdalaw sa pulong sa Diyos. Pero usahay makalimtan nato, kaya kinanglan pahinumduman kanunay ang mga anak sa Diyos. Every shout, praise the Lord. Amen. So sugad karong adlaw, magsugod na ta. Pakanon ang atong kalag. Sa malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Last prayer. Prayer pag-ampo. Bakit mahalaga ang prayer? Mga minamahal. Ano bang ibig sabihin ng prayer? Prayer means conversation with God. Simply talking to God. Ever see, amen? To ask favor from the Lord. Ever see, amen? Kapag tayo nananalangin, nakikiusap tayo sa Diyos. Kapag tayo nananalangin, mga minamahal, humingi tayo ng favor sa mahal na Panginoon. So kailangan ng Kristiyano meron tayong quiet time to talk to God. Ever see, amen? Magkaroon tayo ng panahon makipag-usap sa Diyos. Mga minamahal, pagdigising natin sa umaga, una natin kausapin ng Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Paggising mo ng umaga, unang hindi mong kausapin ang mahal na Panginoon, lumuhod ka. Kausapin mo ang Diyos sa magitan ng panalangin. 5 minutes, 10 minutes, nasa iyo yun. Ever see, amen? Amen. 1 minute, baka busy ka masyado. 24 hours, binigay sa ng Diyos. Bigyan mo ng 1 minute ang mahal na Panginoon. Pwede ba? Baka kulang sobrang 1 minute. Mga minamahal, nakakalungkot minsan. Totoo ito. Sinasabi ko, ever see, amen. Nagdalita minsan yung 2 minutes. Pag-iusap natin sa Diyos, yung ating isip nandun pa sa malayo. Wala pa nakapokus sa mahal na Panginoon. Kinakausap natin ang mahal na Panginoon, pero wala yung ating damdamin sa Kanya. Yung minsan ang ating kinakausap natin ng mahal na Panginoon sa prayer, pero nandito minsan pumapasok, ano kayang almusal natin? Ano kayang ipainit natin? Hallelujah! Sige, tagkabalaka. Ever say, amen? Ever say, praise the Lord? Kausapin mo ang Diyos heart to heart. Napakasarap kausapin ang mahal na Panginoon. Ever say, amen? Amen. Hindi pagising mahal na Panginoon, ano kayang napakarami kong utang mahal na Panginoon. Sa kaya kukuha na pang bayad. Ever say, amen? Misa na balaka na kasi mong utang, ever see, wala ka ba magpasalamat gani sa Ginoo, ever see, amen? Amen. Pasalamatan mo na mahal na Panginoon, purihin ka, hallelujah. Salamat sa kalusugan, salamat sa araw na ito, salamat sa panibagong buhay, ever see, amen? Salamat, naghinawa ka pa, ever see, amen? Ako paggising ko sa umaga, kapkapin ko yung puso ko kasi minsan nagpapalpitate, ay salamat. Nakatulog ako ng maayos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
So every day, mga minamahal, paggising ko, ay salamat, buhay pa ko. Ever see, amen? Dahil nung nagpalpitate yung puso ko, hindi ako makatulog. Talagang matulog ako ng 10 minutes, gigising ako. Talagang hinahabol ko yung hininga ko, mga minamahal. Sabi ko, mamatay na siguro ako nito. Amen. Talagang nararamdaman kong hindi na ako magtatagal. Namuti na ba ako ba? Ever see, amen? Maragsin mo sa mga co-workers na ako, kamay na lang. Wati na lang kuno mo pirma. Tinuod na maigsoon. Amen. Kaya paggising ko, salamat, buhay pa ko. Ngayon, salamat, Ginoo. Ever see, amen? Amen. Prayer. Nung ako'y baguhan dito sa Cebu, year 1991, pagkatapos iniwan na ako dito sa Cebu, kinakausap ako ng malapastor. Sabi ni malapastor, Brother Neil, pag Sabado, huwag kang matulog. Lumuhod ka. Tumangis ka sa Diyos. Mga minamahal, every Saturday noon, di ako natutulog. Magdamag akong nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Yun ang bilin sinabi sa akin ng beloved pastor, huwag kang matulog Sabado ng gabi. Napakahirap, ever see, amen. Amen. Pero ito ang trabaho, mga minamahal. Ever see, amen. Ito ang buhay ng ating beloved pastor. Ito ang buhay ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. Huwag kang matulog, sabi ng malapastor. Pwede ka na matulog pagka linggo na ng gabi. So buong magdamag, sige puri, mga minamahal. Buong magdamag, nagpupuri. Napakahirap talagang nanginginig kamisan, mga minamahal. Pero grabe ang anointing sa gawain. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito ang sikreto na tinuro ng ating beloved parents in the Lord. Ito ang buhay ng ating beloved pastor. Abang siya nandoon, mga minamahal, ang ating beloved pastor sa minteryo, mga minamahal, nagsalita yung kanyang unang apo. Ang sabi ng kanyang unang apo, nagising daw yung kanyang apo, mga ilang taon pa lang siya noon, para kumuha ng tubig. Ang sabi ng malapastor, Marky Boy, sabi ng kanyang apo, Papa, opo, kukuha po ko ng tubig. Lumapit yung apo ng malapastor. Sabi niya, Papa, hindi pa po kayo natutulog. Alas 3 ng madaling araw. Ang sabi raw ng malapastor, Oo, Marky Boy, kasi maraming kapatiran galing sa trabaho pa uwi. Maraming kapatiran gumising ng maaga papuntang trabaho. Kailangan nila ng prayer. Ever say, praise the Lord. So mga minamahal, yun na ng buhay ng ating beloved pastor. Ever say, amen. Amen. Napakalaga ng prayer. Ngayon wala ang ating beloved parents in the Lord. Pinagpahinga na sila ng mahal na Panginoon. Tayo po ngayon ang mananalangin para sa bawat isa sa atin. Ever say, amen. Tayo po mga minamahal, magdalanginan sa bawat isa. Manalangin ang bawat isa. Tinuturuan tayong manalangin. Napakalaga ng prayer. Ang pagkikipagrelasyon mo sa Diyos. Dahil sa iyong pananalangin, mga minamahal, lumalapit ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Draw nigh to God in prayer, in worship, in fasting, in fellowship with the Holy Spirit. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Amen. Pag lumapit ka sa Diyos, lalapit ang Diyos sa iyo. Kaya mga minamahal, kailangan natin ng prayer. Ang bawat isa sa atin, magkaroon ng quiet time, pakipag-usap sa mahal na Panginoon. Mahalaga ang prayer, ito yung tinatawag na armor of God. Enable for us to stand, to firm oppose against our enemies. Ever say amen. We must always in prayer. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Manalangin ang bawat isa ngayon. Ang mahal na Panginoon bigay ng halimbawa abang siya ay nakaluhod doon sa Garden of Gethsemane. All night day, nananalangin ng Diyos. Ang sabi niya sa kanyang mga palagad, hindi pa kayo pwedeng manalangin even an hour. Pray that you may enter not into temptation. Manalangin kayo kahit isang oras lang, sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya dito mga minamahal ating beloved pastor, itinuro sa aming manggagawa ang kahalagaan ng prayer. Paggising namin alas 4, alas 5 ng madaling araw, magpupuri na kami hanggang alas 11 ng tanghali, hanggang 11:30 ng tanghali.
Yung prayer napakalaga, hindi lang 1 oras, ginawang 7 oras, 6 na oras, 3 oras sa gabi. Dahil ito ang buhay, napakalaga ng prayer to protect. Amen, the brethren, palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Kayo, manalangin po tayong lahat. Magkaroon kayo ng oras sa pagkikipag-usap sa mahal na Panginoon. Ito ang tinatawag na armor of God. Truth, righteousness, gospel of salvation. Tinatawag mga shield o tinatawag na faith, pananampalataya. Maminamahal ito sinasabi na mga kapatid na word of God and faith and tinatawag na prayer. So, managsuloob kita sa tibok hinagiban sa Diyos aron kita makasdang sa mga adlaw nga dautan. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Para tayo makatayo, mga minamahal, na malig-on, batok sa atong kaaway, kinanglan magkaroon tayo ng prayer time. Mula nga sa araw na ito, magkaroon na tayo ng pagkipag-usap sa Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita, ever si Amen. Dahil kung punong-puno ka ng Word of God, hindi makapenetrate ang kaaway sa iyo. Ever si Amen. Dahil punong-puno ka ng salita ng Diyos. Pag kulang ka ng salita ng Diyos, gamay nga kasi ka sa yawa, laglag ka. Ever si Amen. Kulang ka sa Word of God, kulang ka sa prayer, kulang ka sa pananampalataya, kulang ka mga minamahal sa pagtuo. So kinanglan, isulob nato ang tibok hinagiban. Dili part, di lamang duhat tulura ang imong buhaton. Bukaw-kuhawon kaning tanan. Aron ikaw makabarog ng malig-on. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Every shout, praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Every amen. So tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po umawit sa ating mahal na Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. Tayo po umawit sa mahal na Panginoon. Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Yes, amen, hallelujah. Nalilimutan Hallelujah, ka, hallelujah. ngunit sa'kin nagpapaalala. Aking Jesus, Hallelujah, hallelujah. aasahan mo anumang panahon. Yes, Lord. Magkulang man ako sa paglilingkod. Hallelujah. We worship you, Lord. Napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako'y iyong sandigan, masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita mababayaan sa oras ng iyong kagipitan. Ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Aking Jesus, Bring ka, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. tinitingnan mo bawat lakad ko. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin napapaalala. Aking Jesus, Hallelujah. We worship you. Hallelujah. Bless us, Lord. magkulang man ako sa paglilingkod. Jesus,
Hallelujah, we need you, Lord. Lord, that's our heart, Lord. Bless thy children, O God. Hallelujah. Hindi kita mababayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Ay, umamig na ang lupa'y bahawin mo. Ang ulan maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. O pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoon Jesus, tagapagligtas. Ay, umamig man ang lupa, bahawin mo ang ulan. Yes, Lord. Hallelujah. Maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Ang pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoon Jesus, tagapagligtas. Banggitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Ako ang We love you, iyong Jesus. We love you, Jesus. masigit pa sa iyong kaibigan. Hindi kita mababayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Banggitin mo ang aking pangalan, ikaw ay aking ingatan. Pagkat ako ay iyong sandigan, masigit pa sa iyong kalinga. Hindi kita mababayaan. Sa oras ng iyong kagipitan, ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Ako ang Diyos sa buhay mo. Ako ang Diyos sa buhay mo. Dili ko ng Diyos, mga minamahal, magampo kitang tanan sa atong mga panginahanglan sa Diyos. Hallelujah. Tayo magkaisang dumalangin sa ating mga kahilingan sa mahal na Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Kailangan natin ng maribdib na pananalangin sa panahong ito, mga minamahal. Magkaroon tayo ng pagkapanahon na tayo maglaan ng oras sa buong isang araw ng pananalangin, mga pakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Na tayo panghawakan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal. Sa pangalan mo, mahal na Panginoong Yesus, narito kami nagpapasalamat sa iyong mga salita namin na pakinggan. Salamat sa mga prayers ng aming beloved pastor, beloved children, O God. Mahal na Panginoon, nabutin mo ang pangangailangan ng bawat isa narito, O God. Palakasin mo ang bawat isa, patatagin mo ang kalang pananampalataya. Gunitin kami, O Diyos, kuptan kami, O Diyos, hallelujah. Palakasin mo at pagpalain mo po sila, i-revive ang bawat isa sa amin. Ibalik ang aming unang pag-ibig sa iyo. Iba yung kasigasigan, katatagan sa aming pananampalataya. Patuloy mo kaming panghawakan, hindi kami mawala sa iyo, O Diyos. Gamitin mo kaming lahat para sa iyong kapurihan, O God. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanilang mga trabaho, mga anak buhay, sa kanilang mga negosyo, mga pagkakitaan, maging, O Diyos, sa kanilang mga loved ones, sa kanilang mga unsaved loved ones, tawagin mo na maglingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanilang mga pag-aaral man. Ingatan mo po sila sa araw-araw, mapang buhay, malusog, malakas, na pangangatawan, ipagkaloob mo, Diyos, sa bawat isa. Malapay na magtawag ka pa ng maraming manggagawa, mga ngaral ng iyong salita. O Diyos, pagpalain mo ang beloved children sa pangunguna sa iglesia ito, sa kanilang pangangasiwa, patuloy mo silang pagpalain, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa lahat ng bagay, financial, material, lalo tigit sa spiritual. Sa pangalan ni Jesus, I pray. Amen. Praise the Lord. Ipatong kamay sa ating ulo, mga minamahal. I-cast out natin ang mga karamdaman, dakilang Diyos. Oras na ito aming ginagamit ng iyong dakilat, banal at makapangyarihang pangalan. O Diyos, may sanang pa, in the mighty name of and powerful name of our dearest Jesus, and we bind the power of darkness, infirmities, sickness, and diseases, demons of problems, doubts, unbelief, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out, sickness, cast out, cancer, leukemia, TB, diabetes, goiter, asthma, lahat ng uri ng karamdaman, sakit sa puso, lahat ng uri ng karamdaman sa kanilang pangangatawan, mga kahinaan, lumayas ka sa oras na ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, be healed right now. Hallelujah, be blessed and be strong. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Bilang papuring pasalamat sa mabait na Diyos, tayo sumigaw na 3 beses, sumigaw ng malakas ng Hallelujah, praise the Lord. Sige, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, Jesus. Say, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. At tayo dadako muna sa ating special offering bago tayo dadako sa ating announcement. Ating ipag-pray ang ating mga special offering sa ating beloved preacher, Brother Marcelo Maluya. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa atong beloved preacher Nilo Miranda. Praise God. Let us pray. O Lord Jesus, our Heavenly Father, Lord, hear our prayers and supplications about this, our helps and supports of the church in improvements. Lord Jesus, help us, O Lord. Give us abundant blessings so that we can support this. We can, hallelujah, complete what we have to need in this church, Lord God, hallelujah. Especially in our tiles application, Lord Jesus, Lord, you have to bless us all abundantly. This we ask through Christ our Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dalig ng Diyos. Atong panimbawon may son ko matag Merkules 5 to 9 p.m. Friday, ating overnight service 9 to 3 a.m. And Sunday service natin, mga minamahal, 10 to 3 p.m. Praise the Lord. O ating doon na tayo programa sa ating YouTube and Facebook page, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Cebu Central, Visayas. O sa atong main church, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Central Church. Meron tayong Jesus Miracle Hour every night except Sunday, Wednesday and Friday, 8 to 9 p.m. Praise the Lord. Ating mga prayer and counseling, anong contact number natin po nasa sa screen, mga minamahal. At huwag nating kalimutan yung ating darating na 50th church anniversary this coming February 8 and 9 sa Mecrino Grandstand, Luneta Park, Manila, this coming February 8 and 9, 2025.
ating 50th church anniversary. Daligo ng Dios ug diri lang taman maigsoon ko ato mga pagsimba ug kung yung tanan sa magpanindog sa makadali aram sa pagampo ug atong yatay gayon sa ating beloved brother Edmar, ating beloved preacher brother Edmar Kadayuna para sa ating closing prayer. Praise the Lord. Ang magpalehas dito sa preachers area, magpa-counsel mga isong ko, daligo ng Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless you, my Lord and Preacher Angel Miranda. Tayo po manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Pagpalanakilang Diyos, samahan sa langit, Malapanginoon, maraming salamat o Diyos. Sa oras ito, Malapanginoon, sa tagumpay, sa iyong banal na gawain, maraming salamat o Diyos. Sinamahan mo, Malapanginoon, linangisan mo o Diyos, sa bawat bahagi o Diyos, yung banal gawain, Malapanginoon, mula sa MC, J. Paul Sol, ang testimony, Malapanginoon, sa mga pag-awitan o Diyos, sa mga Luz Choir, Hirupin at Hirupin, Malapanginoon, sa mga Children's Choir, o Diyos Youth Choir, Singles Choir, sa mga Pioneers Choir, Generation Choir, maraming salamat sa matamis sa presensya, Malapanginoon, ng ipanama mo sa bawat isa, Malapanginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa oras ito, Malapanginoon, sa mapagbibigay patutuo sa aming mga kapatiran, O Diyos, mapagbibigay sa kapulot ng handog. Maraming salamat, Malapanginoon, sa iyong banal na salita, Malapanginoon, na aming napakinggan sa oras ito. Maraming salamat, ito po'y nagbigay gabay, Malapanginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Malapanginoon, narito po kami sa oras ito, sa temporary paghiwalay gabayan mo kami, pag-ingatan mo lahat ng mga kapatiran, O Diyos, mula sa bata hanggang sa mga matanda, Malapanginoon, sa mapagtawid, O Diyos, sa mga daanan, Malapanginoon, sa mapag-drive, O Diyos, sa maisunan, Malapanginoon, sa kanilang masakyan, ingatan mo lahat ng kapatiran, samahan mo sila hanggang sa kanilang matahanan, Malapanginoon, pagpalain mo ang aming mga kapatiran, araw ng bukas, Malapanginoon, sa kanilang mga iba-ibang klase sa nabuhay, malapambigyan mo kalusugan, ang kanilang pisikal, ang pangatawan, malapangin pagpalain mo ang aming mga kapatiran, mga webcast viewer, malapangin saan sila naroon, pagpalain mo kami sa oras ito, Malapanginoon. Unang dalangin ng Diyos, ang magulang sa iyo, ang beloved children, Malapanginoon, aming sinasaway, tanang lahat ng magawa, ng kaaway, be present, and the name of Jesus cast out. Praise the Lord. Amen. God bless you po mga minamahal. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves you po. Mag-ingat sa pagtawid, sa pagsakay, sa pagmamaneho, mag-hinahinay, mga isoon, ayaw pagdali, mga isoon ko. O ang magamping ta, mga isoon ko sa atong pagpamauli. God bless you all. We love in the Lord, but our dearest Jesus loves us more. God bless all. Praise the Lord.